siya. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, he stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it, be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once. He said to him, "See that you tell no one anything, but go, show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad, so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin. Good morning. Siguro ho ay kayong lahat na nagsisimba ngayon sasabihin ninyo, siya pala yun. Siya pala yung nagkalat sa iba't ibang kanto ang mukha. No? Ako po si Father Hans Magdurulang. Ako po ay galing ng Quiapo Church at ako po ay nandito para humalilis sandali kay Father Doji habang siya po ay nagpapagaling at nagpapalakas. For your information, siya po ay nasa bahay na nila ngayon at nagpapagaling na. Medyo hindi ho madali yung kanyang pinagdaan ng operasyon, kaya kailangan ng matindi nating panalangin para kay Father Doji. Samantalang ako po ay nandito muna para meron ho kayong makasama at makapaglingkod din po sa inyo sa tulong din ng panalangin ho ninyo. At tayo po ay nasa napakagandang linggo ngayon, hindi dahil nandito ho ako. But today is the 6th Sunday of Ordinary Time and February 11. Alam ho natin yung mga Pilipino lalo na because we are all lovers of Mama Mary. Amen. Mahal natin si Maria. Lalo na ho kayo dito. Patrona ho natin ang mahal na ina. Ngayon po ay February 11, kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. At pag sinabing mahal na Birhen ng Lourdes, ang lagi nating naalala dyan ay ang mga may sakit. Tinatawag natin si Maria ang mahal na Birhen ng Lourdes sapagkat tayo'y naniniwala sa kapangyarihan, hindi ni Maria, ng panalangin ni Maria. Dahil tanging ang Panginoon lamang ang makapagpapagaling sa atin sa tulong ni Maria. At meron pang isa, simula ho noong 1992, idiniklara po ng dating Santo Papa na ngayon ay Santo, Saint Pope John Paul II, ang February 11 bilang World Day of the Sick. Pandaigdigang araw ng mga may sakit. Baka sabihin ho ninyo, bakit Father parang ipinagdiriwang pa na natin na may sakit pa yung kapatid ko? Na may sakit ang nanay ko? Hindi ho. Hindi tayo natutuwa sa pagkakasakit ng ibang tao. Pero ang ipinagdiriwang natin ay ang kapangyarihan ng panalangin para sa mga may sakit. Sa tulong ng misang ito, sa tulong ng mga dasal natin, sana makabawas man lang ho tayo sa hirap, sa lungkot, at siguro takot
na pinagdadaanan ng mga may sakit. At bilang Kristiyano, kasabay ho ng doktor, ng gamot, ng disiplina, malaking bagay ho ang matibay na pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na magpapagaling sa atin. Nung kasagsagan po ng pandemya, may isang salitang sumikat. Ginawa pang ang center ito, malasakit. Nung pandemya, bukang bibig ng lahat ang malasakit. Pero mag-real talk tayo. Nung pandemya, maraming tao rin ang naranasang masaktan ng pananakit. Dahil sa mga salita at tingin na kuminsan mas masakit pa sa ubo, sa hika. Kaya nga ano yung kabaligtaran ng malasakit? May isa pang salita na ginamit ng pandemya. Isolation. Isolated. Kaya nga ho noon, napakahirap, maubo ka man lang, maehem ka lang, natatakot ka. Dahil titingnan ka na talaga ng ibang tao. Wala hong masama na mag-ingat para hindi magkasakit. Pero ang mas nakakatakot, yung mawalan ka ng malasakit. Noon ho, pag nag-LRT ako, talagang punong-puno lagi Pero nung pandemya, sabi ko, mabilis sumakay kahit puno. Pag bumukas ang bagon at puno, umubo ka, luluwag yan. Sa sobrang takot natin sa isa't isa, kahit bago pa dumating ang Panginoon, alam nyo yung salitang isolation ay buhay na buhay na. Ang mga may sakit, inilalayo, inihihiwalay, kahit sa pamilya nila. Yung narinig nating unang pagbasa ngayon, siguro nagkaroon tayo ng kahit papano kaunting pananaw sa kung ano yung hirap na pinagdadaanan ng mga may sakit noon. Hindi lang sila itinuturing na marumi. Kaya sabi sa unang pagbasa, lalo na yung mga may ketong, anong gagawin nila? Sisigaw sila sa lansangan ng marumi, marumi. Ipangalalandakan pa nila kung gaano sila marumi at may sakit. Kaya nga tayo, wag na ho natin pagpiestahan ang pagkakasakit, ang pagkakamali, ang pagkakasala ng ibang tao. Bukod sa ituturing silang marumi, makasalanan, inihihiwalay sila. Isolated. Maraming tao ngayon, ang kahit walang sipon at ubo, nakakaranas ng isolation dahil sa kanilang kalagayan, itsura, katayuan. Kaya napakaganda po ng paalala ni San Pablo sa ikalawang pagbasa natin ngayon. Baunin natin ito ngayong linggo. Huwag kang maging sanhi, hindi lang ng pagkakasala ng iba. Sabi ni Pablo, sana huwag ka ring maging dahilan ng kalungkutan ng iba, ng paghihirap ng iba. Huwag mo nang gatungan, huwag mo nang konsintihin ang pangiinsulto, ang panghusga ng mga kasama mo. Huwag kang uto-uto. Huwag kang nagpapagamit sa kasamaan ng iba para maghirap din ng iba. Mag-ingat ka sa pagtingin mo, sa pananalita mo, at sa kilos mo, lalo na sa mga taong may sakit, sa mga taong mahina, sa mga taong maliliit, sa mga mahihirap. Doon sa aking dating parokya sa Mandaluyong, sa San Felipe Neri, every first Saturday, meron ho kaming Mass for the Sick. Kahapon nakasama na ako sa Barangay 3 sa Don Rosary Procession at Misa. At aantayin ko po yung mga susunod na Sabado pa. Noong dati meron kaming first Saturday Mass for the Sick.
Meron kaming parishioner. Sabi ko sa kanya, dali mo yung nanay mo sa Sabado, Mass for the sick. Sabi niya, ay, Father, hindi healing Mass. Sabi ko, Mass for the sick. Kaya nga hindi healing Mass. Sabi ko, ano ka ba? Mass for the sick na nga. Tapos sabi niya, sino ang magmimisa? Sabi ko, ako. Sabi niya, bakit? Healing priest ka ba? Sabi ko, wow. Gusto ko sana sabihin, Lord, bigyan mo nga ng sakit ito nang maniwala ito. Wag ho nating kalilimutan, every Mass is a healing Mass. Amen. Pag pumupunta tayo ng simbahan, pag nagsisimba tayo, humanda ka. Dahil katulad ng ketongin sa Ebanghelyo, kung gugustuhin mo rin, gagaling ka. Mapapatawad ka. Giginawa ka. Kaya nga, ano ang paalala ng ating Ebanghelyo ngayon? Yung pagpapagaling, yung pagginhawa ng isang taong naghihirap, mangyayari rin yan kung gugustuhin mo, kung pipiliin mo. Kailangan mo magkaroon ng lakas ng loob kagaya ng ketongin sa Ebanghelyo natin. Alam niya, hindi siya pwedeng lumapit sa mga tao, pero nang makita niya ang Panginoon, nabuhay ang pananalig niya. Kaya hindi niya inisip ang gagawin, sasabihin ng iba, at mas nanalig siya sa sasabihin at gagawin ng Diyos sa kanya. Tandaan po ninyo ito, what you can do, it is your power. And what others can do to you, it is your choice. Faith is power. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa tulong ng mga panalangin ni Maria, maniwala ka araw-araw, dalawin ka man ng kahinaan, dalawin ka man ng bagong pagkakasakit. Huwag naman sana, Father. Pero dalawin ka man ng problema at pagsubok, huwag mong kalilimutan na nasa kamay pa rin ng Diyos at pananalig mo sa Diyos ang pagginhawa, ang paggaling at kaligtasan mo. Araw-araw, piliin mo, mapapagaling ka ng Diyos. Amen.